Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na umaga sa bawat isa. Big shout out po sa inyong lahat, saan man kayo naroroon. Good morning, God bless you all. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa iyong panahon. Thank you very much. So sa ngayon, dito tayo sa mga awit 18. No? So ang kwan po nito ay, ang kanyang chapter title ay Awit ng Tagumpay ni David. Upang awitin ang punong manunugtog, mang-aawit, awit ni David na lingkod ni Yahweh. Naawit niya, ito nang siya'y iligtas ni Yahweh mula sa kanyang makaaway at kay Saul. So si David po kasi, di ba siya po ang pumatay kay Goliath, no? Walang gustong mag-volunteer, no? Nanginginig ang mga taga-Israel pag marinig yung boses ni Goliath, no? Inahamon sila pero walang nag-reply, walang nag-response, no? Subalit itong si David ay nag-volunteer, no? Sabi niya, "Bahalari, ako na." So pinasuot siya ng baluti, no? Ng hari. Subalit no? Walang nag-ikwan talaga, no? So, walang nag-volunteer. No? So, yung pinasuot siya ng baluti ng hari, sabi niya, hindi ako hiyang. No? Ibig sabihin na, hindi siya sanay. No? Kaya sabi niya, wag na po. No? So, ang kanyang dala lang tirador at saka bato. No? So, kaya siya, mga kaibigan, no? Naging sundalo sa ng kaharian, no? Subalit bandang huli, nung pag sa Israel kasi, halimbawa galing sila sa labanan, mayroong mga babae lumalabas at sumasayaw, no? So sumigaw sila, si Haring Saul ay nakapatay ng libo-libo, si David ay nakapatay ng laksa-laksa, no? Kaya yun ang dahilan na narinig ni Haring Saul. At siya ay nainggit ngayon nainggit po siya kay David, no? Kaya isa ito dahilan na gusto niyang patayin si David. So marami siyang grabe, no? Grabe yung pag-isip niya para mawala si David sa kanyang landas, no? Subalit alam naman po natin, no? Kaya sabi ni David dito, no? Awit ng tagumpay ni David. So tayo ay himay-himayin po natin ito, mga kaibigan, no? So, yan siya, no? So, umpisa natin dito sa 1. O Yahweh, ika'y aking minamahal. Ikaw ang aking kalakasan. Puri nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa bagong pag-asa, bagong umaga na ibigay mo sa bawat isa sa amin, Lord. Lord, maraming salamat. Sa iyo lamang ang kapurihan at kalwatian. Sa pangalan ni Jesus, namin po yung matagapagligtas. Lahat po yung magsabi ng Amen and Amen. So, dito mga kaibigan, no? So, O Yahweh, ika'y aking minamahal. So, dito mga kaibigan, no? So, unang-una, ang wagas na pag-ibig ng ating Panginoon ay inalay niya sa atin, no? So, ang ebidensya yan ay ang John 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. So, napakaganda, no? Malaman natin na yung Diyos Ama, pinadala niya si Lord Jesus Christ para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Subalit muling nabuhay para sa ating kaligtasan ko. Kaya napakaganda na very, very good news po yan sa bawat isa sa atin. So yan, no? Kaya si King David dito yung ating salmista, sabi niya, O Yahweh, ika'y aking minamahal. Ikaw ang aking kalakasan. Makibigan, sa umaga pa lang sa pagising natin, no? Kung ating bulay-bulayin ang Psalms 19:14, no? Let the words of our mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, my strength and my Redeemer.
So, nakalagay po dyan mga kaibigan, no? My strength and my redeemer. So, ibig sabihin ang ating Panginoon. Siya po ang ating lakas. So, siya po nagbibigay sa ating lakas, no? Yung ating trabaho, binibigyan tayo ng lakas upang sa umaga pa lang hingin natin magkaroon tayo ng lakas na ating magamit sa buong araw na sa ating pamumuhay, no? So, napakaganda pag ganun mga kaibigan, no? Sa umaga pa lang, that is our strength and our Redeemer. So, dito, dalawa bali ang pinahiwatig dito ng ating salmista, no? Unang-una na minamahal natin, dapat love na love natin ang ating Panginoon. No? Pag love na love natin siya, of course, anuman ang kanyang nais ay ating susundin. Kasi love na love po natin siya. No? So, yan pag tayo ay sa ating Panginoon. Kaya dapat, number 1 po siya sa atin. Every morning, pagising natin sa umaga, thank you Lord, thank you God. Pasalamatan natin. Kasi biro mo yan, no? Sa ating pagtulog. Binantayan tayo, mayroong nagbabantay sa atin na hindi naiidlip at hindi natutulog. So, biro mo yan, no? So, ibig sabihin, hindi basta-basta ang pagmamahal, wagas na pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. No? So, aking basahin sa muli, no? So, yung verse 1, O Yahweh, ika'y aking minamahal, ikaw ang aking kalakasan. So, mga kaibigan, sa ating buhay bilang nilalang ng ating Panginoon, mahalin natin ang ating Panginoon. So, mayroong isang story, no, na nakalimutan ko lang kung ano yung kwento. So, mayroong anghel, no, may dala-dala siyang listahan ng mga tao. So, ngayon, yung habang niya, no, may nakausap siyang tao. Sabi niya, mahal anghel, nandyan ba pangalan ko? Wala. Sabi niya, mahal mo ba ang Diyos? Sabi, hindi ko mahal, pero mahal ko yung aking kapwa. Tapos bandang huli, nagkita sila ulit. Sabi niya, mahal na anghel, nandyan na ba pangalan? Sabi niya, dito na. Sabi, hindi ko naman mahal ang Diyos. Bakit nandyan nakasulat? Tapos sabi niya, kung mahal mo ang kapwa mo, mahal mo ang Diyos. Kasi Diyos ay pag-ibig. No? So, kaya mga kaibigan, mahalin natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. At pag ating gagawin, mahal natin ang ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. So, naalala ko yung aming anak, no? Tapos yung sa Ilonggo na kanta, ang Diyos gugma, ang Diyos gugma, maghigugma ay gid kita. Sa Tagalog pa, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig, kaya magmahalan tayo. So yan po ang mensahe. No? So bata pa, no? Inaano yan. God is love, God is love, love one another, God is love. So, magandang i-ano sa mga bata, no? So, God is love, God is love, love one another, God is love. Pag sa ilong mo pa, ang Diyos gugma, ang Diyos gugma, maghigugma ay gid kita. So, isa yan, magandang matibigyan, no? So, maganda na ating ituro sa mga bata, no? Tapos atin din siya. Kaya makibigan, no? So, mayroong isang, naalaala ko na isang babae na isa sa mga mataas ang katungkulan. Sabi niya, mayroon daw siyang farm. Una-una parang sinala sa kanya yung lupa sa hektarya yata. Tapos pang mag-harvest siya, hindi niya kinukuha lahat. Binibigay niya doon sa kanyang mga kamag-anak. No? Halimbawa, nito siya ng 20 sacks. Yung 10 lang kunin niya. Ang iba pinamigay niya. So, bandang huli, nalaman ng na may-ari ng lupa.
Sabi niya, grabe, ang bait pala ng tao. So, bininta sa kanya, no? So, kaya ngayon, mayroon na siyang farm doon sa Tarlac. So, yan, no? Yun ang ginagawa niya. Basta, pag mayroon siyang party, hindi niya kinukuha lahat, no? So, kaya magandang gayahin. Tapos, mayroon din isang babae na nagkwento, sabi niya, alam niyo, mga kapatid, no? So, ang 10% daw ng income niya. So, maliban na maaari nagbibigay din siya sa church. Sabi niya, ang 10% ng income niya, tinutulong ko sa aking kapwa. So, ibig sabihin nga ba, kapitbahay na medyo alam niyang kulang. So, parang nag-augment siya. So, yun lang naman eh. Halimbawa, may ano sa 1,000. So, 100 yung kaya ibibigay o ipamibigay niya. So, kaya yan makibigan. Yun ang kanyang ginagawa. Kaya, makibigan, pag mahal natin ang ating kapwa, mahal natin ang Diyos. Pag mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa. No? Di ba? Maganda siya. No? So, ano'y natin ulit. No? Babasahin ko sa muli. Ang Psalms 18, awit ng tagumpay ni David. No? So, ibig sabihin, makibigan na pag tayo ay kay Lord, tagumpay ay sa atin. No? So, naalala ko rin yung isang nagsabi, no? Sabi niya, ang tulong ni Lord ay hindi nahuhuli, hindi rin nauuna. Subalit, palaging on time. So, magkaibigan, tayo na po ay manalangin. Lord, salamat na ikaw ang aming kalakasan. Lord, gabayan po kaming lahat na ikaw ay aming mamahalin. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Salamat po, Lord. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, lahat kayo magsabi na Amen and Amen. Shout out po sa lahat. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagsubaybay. God bless us all.